Kahapon nga pala, habang nasa trabaho, nabanggit sa akin ng katrabaho ko na pumasok na daw yung sahod namin para sa ngayong buwan. Nagulat nga ako kasi ang inaasahan ko na sa susunod pang araw darating yung sahod namin. Isahang bagsak lang kasi binibigay ito tuwing 25th day of the month. Pero dahil ang February 25 ay tumapat sa araw ng linggo, ang 24 naman ay Sabado. Holiday naman dito sa Japan nung 23. Kaya February 22 pa lang, advance na naming natanggap yung sahod namin. Kaya naman, ngayong araw, dahil wala akong pasok sa trabaho, maaga rin akong gumayak dahil magwi-withdraw ako. Diretso na rin kasi ako magbabayad nitong electric bill ko dito sa bahay. Yung bill kasi sa tubig at sa gas ay paparating pa lang. Mas natuto talaga ako mag-budget ng pera sa sulong pamumuhay ko dito sa Japan. Naglakad lang din pala ako papunta dito sa may convenience store na malapit lang sa bahay. Sobrang lapit nga lang, 5 minutong lakad lang, andito na ako. Dito kasi ako nagbabayad ng mga bills ko sa bahay katulad ng electric bill, water bill at gas. At diretso ko na rin winidraw yung sahod ko ngayong buwan. Ganito yung potensyal na pwede mong sahurin dito sa Japan. Basta hindi siya bumababa ng 160,000 yen. Nadadagdagan na lang din kapag may OT. Pero nakadepende pa rin yun kung saang lugar ka mapupunta at kung anong kumpanya at trabaho ang mapapasukan mo dito. Kaya kami mga OFW dito sa Japan, iba-iba yung sahod na natatanggap namin. At pagkatapos nga ay diretso ko na rin binayaran yung dala kong electric bill. Ay, 847円。はい、お返しです。はい、手紙書です。ありがとうございます。ありがとうございます。At alam mo ba na dito sa Japan, para makapagpadala ka ng pera sa Pinas, pwede kang pumunta sa post office o kaya naman sa mga convenience store dito. Pwede sa Lawson, Family Mart at soon ay pwede na rin sa 7bank ng 7-Eleven. Pero dahil may malalapit lang na convenience store dito sa apartment ko, kaya doon ako pumupunta kapag magpapadala ng pera. Ilang minuto lang kasi sa pagbabike, walang mahabang pila at madali lang dahil walang madaming proseso. Kahit nasa galaan man o OT lagi sa trabaho ay okay lang dahil 24/7 naman pwede makapag-deposit dito. At sa pagpapadala ng pera sa pamilya ko sa Pinas, Smiles Mobile Remittance ang gamit ko. Araw-araw kasi nagbibigay ng highest possible rate kahit na bumaba yung palitan ng yen to peso. Ito na rin yung ginagamit ko para mabayaran yung investment ko sa Pilipinas kagaya ng SSS at Pag-ibig. At ganito lang kadali mag-deposit ng pera sa Smiles Card. Please select your desired transaction. Card and receipt. Thank you. At ilang minuto lang ay pumasok na agad sa Smiles account ko yung pera. At ang kagandahan dito na bawat padala ko ay may natatanggap akong Smiles points. Minsan nagiging 0 or libre na ang bayad ko sa pagpapadala, lalo na kapag nakakaipon ako ng maraming points. Ito yung isa sa nagustuhan ko dito, hindi kasi komplikado. Machine lang kasi ang kaharap ko sa pagproseso. At pagkatapos ko magpadala, sabi ko sa sarili ko na deserve ko din ngayon mag food trip. Reward na rin sa sarili para sa isang buwang pagsisipag sa trabaho. Ito talaga yung isa sa rason kung bakit sa Family Mart ako pumupunta para dito sa paborito kong Famichiki. すみません、ファミチキ2つお願いします。はい。あ、大丈夫です。はい、どうぞ。ありがとうございます。Yun lang, hanggang dito na lang. Huwag ka ulit mawawala bukas. Maraming salamat ulit sa iyong ilang minuto.